Mga kababayan, may pinost kanina ang Manila Times and I think ito ay makakatulong para makalaya. Kaing, oh, bukag, kaing. Ate Ana Rivera, hello. Thank you din po, Ate Selma Ang. Salima Ang? Okay, Selma Ang. Mm. Makakatulong ito sa tingin ko para mapabilis ang pag-uwi ni PRRD. Pero ito po ay napaka-eskandaloso. At ang sinasabi ng mga ensaymada, mga kababayan, fake daw po itong Oplan Horus. Kasi dati po, nabanggit ko na yan kay VP at 3 beses na raw niya narinig yung Operation Romanov. Ang Romanov po ay isang angkan or isang pamilya or isang dynasty in Russia na inubos sila. May nakasurvive naman yata. Pero inubos yung kanilang angkan dahil sa galit or siguro sa corruption nila. Ngayon, kaya merong Operation or Oplan Romanov, balak ding ubusin ang lahi ng mga Duterte. At dahil nga na-booking yung operation or yung Oplan Romanov, baka nag-rename sila. At ito ngayon siguro yung Oplan Horus. Sino po ba si Horus? Siya po ay isa sa mga Egyptian gods sa Greek mythology na hinahangaan po ng mga Egyptians kasi mabuti siyang god. And ang sinisimbolize niya ay siya ay sinisimbolize ng falcon o yung parang agila, isang ibon na oy alam niyo bang nadapuan na ako ng falcon sa aking balikat? At may picture ako na hawak-hawak ko ang falcon. Falcon lang naman. Nga pala yung code name din ni Zanjo Marudo, muntik pang Zandro. Zanjo Marudo, isang artista, yung ex ni Bea Alonzo, right? Thank you, Ate Gloria. Ay Falcon. Ang nickname, hindi lang codename, nickname or alias or palayaw ni Zanjo Marudo ay shoutout sa mga Batanggenyo dyan, ay Falcon. Sila magkakapatid kasi ay naipangalan sa ibon or may palayaw na ibon. Ang kanilang panganay na lalaki, ang tawag ay si Agila. And then Zanjo ay si Falcon. Fun fact lang. Yung kanilang kapatid na babae, nag-iisang babae, ay parang pangalan ng ibon din. Nalimutan ko lang ano. Kasi napuntahan ko na ang bahay ni na Zanjo. So, Falcon, it's a bird and it symbolizes Horus, the god of, one of the gods of Egypt. And kapag nagta-transform siya, nagiging ibon siya. So, kung may makikita kayo na, maybe I could find one, pinost ko nga yan kanina sa Maui Spencer. Sandali ha. If you see a statue or rebulto or hieroglyph ng, or, di ba, or basta ganon, katawang tao, tas ibon ng, mahilig kasi sa ganyan yung Egypt, no? Yung, minsan yung kanilang mga rebulto, ang ulo ay hayop. Meron silang rebulto ng, ang ulo ay bull. Nalimutan ko yung pangalan ng god na yon. Meron din na ang ulo ay pusa, pero tao ang katawan. And Horus is tao ang katawan, pero ibon ang ulo. Ang awkward, no? Pero ganun talaga sa Egypt eh. Marami kasi silang gods. Okay? Iba-iba yung pangalan nun. Pinost ko yan kanina sa Maui Spencer page. Let me just open a photo here with me. Yan. Horus. Okay. Oy, ano ba yun? May feedback. So, let me just check one. Like po kayo dyan, mga kababayan. This one. Taong katawan, ibon ang ulo. So, si Horus yan. So, pwede nyo panoorin yung movie na Gods of Egypt. No? Napakaraming, ang ganda ng movie, ang ganda ng pagpapakilala sa mga Egyptian gods according to Greek mythology, mga kababayan. So, yan. Meron daw pong Oplan Horus. May nagpapaliwanag po kasi na ang Oplan Horus ay binase sa oras. Parang ang sinabi ay sa etymology kasi ng word na oras ay parang root word baga or pinanggalingan daw yung Horus or something or magaling daw sa paggagawa ng relo ay horology tawagin, may nagbanggit ng ganyan. Hinanap ko po yung etymology ng word na hour, wala pong Horus doon. No, hindi po connected ang oras sa Horus
Okay, Egyptian god yan. Not sure, paki-educate ako kung mali ako. Pero yun nga po, hindi yan galing sa root word na ora or hora, no? Ang word na Horus, kasi pangalan talaga siya ng isang Egyptian god. Well, maybe hindi lang sapat yung aking research, but yan nga po. Nag-leak po kasi ang isang document at pinost yan ng Manila Bulletin. At nag-vlog na dito si Channel 167. I think may nag-post na rin dito si ano yata, si Bisdak, no? Or kung sino pa man, na naka-ano doon, naka-detail doon ang plano sa mga Duterte at tumatakbo na pala to ng isang taon. Itong kanilang Oplan Horus. Okay? And may mga nag-materialize na sa kanilang plano. And I'm gonna share it with you guys na ang sabi sa akin ng puting hito or puting ahas, ito ay hindi lang 2 pages kasi yung nag-leak na documents, 2 page lang, 2 pages lang. Okay? At sabi ng mga ensaymada, peke raw ito kasi nga something is off daw with the logo of Alyansa ng Bagoong Pilipinas and yada yada, no? Peke nga raw. Pati yung pirma raw ay hindi naman daw part ng alyansa yung pumirma, 'di ba? So peke raw 'yan. Where's my copy? Bear with me. Ito yung document. Nakalista dito yung mga pangalan ng mga VIP. Basahin natin ng mabilisan, siguro miyamiyang konti. Pero yun nga po, pinost ng Manila Bulletin. So wag nilang sasabihin na peke ito or fake news. Manila Times rather, posted by Manila Times. So, galing sa mainstream media, print media. Manila Times, hindi naman yan tabloid lang, mga kababayan. Yan ay broadsheet, pahayagan, malaki, no? Pero malaking periodiko. Ang nagbulgar, naalala nyo binanggit ko kahapon, may inoffer si Mangga para i-endorso siya. Balikan nyo yung vlog ko. May mixing videos naman ang ating channel niyan. May Princess Maui 1. Booking! Fake news daw ito. Anong fake news? Manila Bulletin na nag-post. Leaked paper lays out poll attack plan. A leaked document outlines the campaign strategies of the administration-backed Alyansa para sa Bagoong Pilipinas going into the final 3 weeks before the May 12 elections, including a push to impeach VP Sara kasama sa Oplan Horus. Itong 78 pages, mga kababayan. Hindi kaya ito ang ibinigay ni Mangga kay VP Sara? Kapalit ng pag-i-endorso? Sino ang utak ng Oplan Horus? Although iba ang nakapirma dito, sino ang may pakana? Clue. Anong tawag sa, teka, maghanap ako ng ano. Bear with me. Ito ay nilalang na pantubig. Ganon. Actually, ito yung mga uri ng nilalang na pwede sa tubig, pwede sa katihan. Pwede sa tubig, pwede sa lupa. Di ba may sasakyan na ganyan? Sasakyang pantubig at panlupa. Pero ganyan din ang tawag sa mga sasakyan na pwede sa tubig at pwede sa lupa. Siya ang utak according to Puting Hito. Okay? Hayop na may buhay na ang pangit ng pagkaka-translate ng hinahanap ko kasi.
Ang salarin, mga kababayan, o ang may pakana nito ay ang hayop na pwede sa tubig at pwede sa lupa. And medyo may connection kay prutas na maasim. Ano ang kanilang koneksyon? By blood ba or by affinity, mga kababayan? Anyway, so nakadetalye nga po dito ang kanilang plano kasi recent yung document eh. Kung ano yung gagawin nila sa mga remaining days bago ang election sa May 12. Okay? Nakadetalye dyan yung mga ano pa, yung mga the document titled Mid-Election Campaign Sprint Action Plan was signed by House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, tumatakbo raw itong mayor who is also the Executive Vice President of the Lakas Christian Muslim Democrats or Lakas CMD and highlights the key objectives or ang mga goal or ang mga layunin or ang mga motibo or ang mga plano ng Oplan Horace. While the source of the leak said the document was authentic, Alianza campaign manager Toby Chanko dismissed it as a fake and said Dalipe himself categorically kadali namang sabihin, peke yan, hindi ako aware dyan, sabi-sabi, oh. Ayan. So, ang target, si Pangulong Duterte, si VP Sara, at kung paano mananalo sa eleksyon. So, may kaunting detalye pa dito. Tingnan ko lang O, yung pinaka-last part ng documents. Kasi may mga achievements na sila at ipopromote daw yung mga very, very, very VIP nilang mga candidates. Wala doon si Mangga, wala si Camille, sorry na lang. Alright? Yung last page, nung parang ang sabi kasi sa akin mga kababayan, itong may pirma na nga ni Dalipe, glimpse lang daw ito, 78 pages ito. Basahin ko kung paano aatakihin, yun nga, ICC arrest plan nila by PNP, PEDA, HRC, domestic investigation daw, so magpapaimbestiga ang Kamara, ang DOJ, ang NBI, patungkol sa drug war, ang impeachment daw, i-launch daw. Ito siguro yung mga na-achieve nila. Pahinain ang Duterte Alliance. The action plan against Kibuloy and the KOJC is completed. Ito yung mga achievement nila Achievements na. Napahina na raw nila ang Duterte. Counter disinformation, labanan ng mga Duterte at ang KOJC by information campaign on drug war, yada yada. Ito yung mga strategy at moves nila. Pabilisin ang impeachment sa Senado. Gamitin ang FLR para mapanalunan ang Senate votes. Ano yung FLR? Through Senate President Quezon, pull down the booming ratings of Duterte candidates. Pababaksakin yung rating ng mga kandidato ng Duterte. Nandito rin nakalagay ang arrest warrant para kay Bongo at Bato. Number 2 yon. Carry forward domestic investigation para sa drug war nga. Number 3, i-disqualify ang mga key candidates sa si Bongo, si Bato, di ba? Si Polong, i-disqualify din. Magsampa ng mga drug at murder cases laban sa mga yon. I-disqualify din ang, yan, si Bato nga, si Bongo, si Polong. Pondohan si Carlo Nograles, kalabo ni Pangulong Duterte sa mayoral position sa Davao City. Counter disinformation, shut down Duterte's fake account. Bakit may fake account si Pangulong Duterte? Ay isa-shutdown daw. Or baka mga Duterte supporters accounts. I-freeze daw yung mga Duterte, mga asset ni Pangulong Duterte. Isa sa mga huling plano. At pinirmahan ito ni Manuel Dalipe, Manuel Jose Dalipe na VP ng Lakas CMD. Binigay ito kay VP Sara. Sa first page nga po pala nakalagay din dito yung pangalan ni yung ano ni Ngiwi, yung role ni Ngiwi. Teka lang dito kasi sa first paragraph nakalagay ay basahin ko lang ang kabutihan daw ni Ngiwi M and ano ba to? His kindness and tolerance, no? Pag parang ano nga ang tolerance? Nalimutan ko na. Parang pinababayaan ng baga niya, ganon.
should not be exploited. Kumbaga, pagkikibit-balikat, hindi raw dapat inaabuso by the opponents, and his reign shall defend, ang labo ng kopya, by every beneficiary of the alyansa. According to the President's instructions, sabi ng document, so may instructions siniwi, Lakas CMD will continue to advance the Oplan Horus as a staunch adayarera. Instruction daw ng Presidente. VP Sara, ito ba ang naging kapalit para i-endorso mo si Amy? Ayun, nakalagay na, may instruction ng Presidente ang Oplan Horus. According to the document. So, nabuking, dinideny ng mga ensaymada na totoo ang document. Ang sabi sa akin ng puting ahas, 78 pages yan, Maui. Dalawa lang yung nakikita mo. It's just the glimpse. Hidden in that document is the name of the brain of Oplan Horus. Nakatago sa document na yun ang pangalan ng taong nabubuhay sa tubig, nabubuhay sa lupa. Ano ang tawag sa kanila? Ano ang tawag sa nilalang na ito? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.